So, ayun, sa 16 years na friendship, dumating na ba tayo sa point na nagkaaway-away tayo, nagkaroon ng conflict? Ano yung natatandaan nyo na ganong experience? Okay, let's start with Emma. Wala na. Pero usually naman kasi sa mga tropahan na ganito, pagkakaibigan, may tampuan. Pero hindi ko rin ma-explain kung kailangan ko ba ikatampo yun kasi kasalanan ko rin naman. Ako naman Ano yan? Ano yan? Na hindi ka namin Time na- sinasamahan pag nagko-computer ka? Hindi yun. Alam ko ibang mundo ko dun. Iba yung mundo niya sa mundo ko dun. Pero nung time kasi na umalis ako, nag-iba ako ng school. Transfer ako. Parang inaasahan ko pa rin kasi sa akin na magkakaibigan Connected ba rin? Kaso ang nangyayari, naging busy kayo sobra sa school. Ako naman, naging challenge sa akin yung school ko. Kasi yung parang doon kasi sa ICCT parang, naging officer pa ako. Parang ako yung inaano na nila, parang nilulook up. Ito yung maganda doon, nung nag-transfer ka talaga, nakita namin na nag-excel ka talaga sa klase. Hindi ko in-expect. Which is yung hindi ko in-expect. Na parang, kung gaano ka namin tinitingnan nung college tayo, Mike. Ikaw yung naging ganun sa nila, inyo. ako yung naging ganun Yeah. ng college. Nakita ko yun. Sa city. Kaya hindi ko rin masabi na ba't kailangan magtampo. May kanya-kanya tayo ng buhay. Parang iniisip ko, hindi, kailangan matapos nila yung pag-aaral nila, kailangan matapos ko rin yung ako. Tsaka pinili ko tong path na to na mapapalayo sa inyo. Gagawin ko siya. Yun lang, siguro tampo lang. Pero hindi, nagkita-kita pa rin tayo. Hanggang ngayon no? Talaga, nagkakarugtong pa rin yung bitukan. Okay, thank you, Eman. Si Myong naman, Myong. Away. Hindi pa tayo nag-away. Di ba? Ewan ko. Tayo lalo, di ba? Nangopya si Mike sa'yo. Siguro yun. Nung nang-obvious yung Mike, nagalit ako kasi hindi siya nag-aaral eh. Oy. Baka maniwala sila. Naiinis ako sa gano'n pag hindi nag-aaral tapos titingin sa paper. Wow. Hindi tayo magkatabi, no? Nadi-disappoint ako. Letter S ka, letter C ako. Ang layo. Kasi si Emma, di ba? Tumatabi sa akin, sabi pa nga ni si Ma'am yung sa math. Halos magkaano tayo eh. Magkatalikuran. Alam mo, nakalikod ka eh. Basta ako lagi ako nasa harap. At saka pagka yung free tayo na pumili ng seats, Magkatabi na tayo. tinatawag pa rin ako sa harap. Pinapapunta pa rin ako sa harap. Kaya wala akong choice. Pero may time na gano'n, magkakatabi tayo. Anyway, so ako naman, wala talaga wala akong may tandaan. O baka ganun kasi ako parang hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, ganyan. Pero for the longest time, no, wala, possible pala yun, nasa isang friendship. Hindi talaga kayo, no? Kahit kila Bernard, kay Camilo, wala eh. Babae, wala ba yung pinagawa no? Huwag yan, wag na yun. Kung sa babae, bahala na Oh, sila. behind the scene na yun. Anyway, so, hindi naman dumating sa nag-away. Issue. No, issue to. Anyway, so, Hindi naman away. Hindi wala. naman. Bigayan. Oh, bigayan. Ganun kami magkaibigan. Oh, crush mo. Kung sino gusto ng babae, ito. Oh, yun, oh. Wala pa lang ako. Nakapamili siya. Uy, naalala ko. Okay na yan. Matatanda na tayo. Sige, speaking of, kasi sabi ni Eman, kanina, nakwento niya na nag-transfer nga siya sa ICCT. And surprisingly, kami actually yung tatlo. Kami yung bago kami mag-college, punta sa RTU, lahat kami tumigil, nag-stop. Bago mag-college silang dalawa, first year, nag-stop ako since transferring ako. Bago ako mag-transfer from UP to RTU, nag-stop ako for a year. So yun. So ano yung advantage or disadvantage Yan. ng gano'n, ng ikaw, hindi natin kaedad mostly yung mga classmates natin, mas mga bata talaga sila, di ba? Kasi parang ako I don't know kung 3 years ako mas matanda sa kanila. Ganun. So ano nakikita niyong advantage or disadvantage ng na-stop ka dun sa Ako muna. Sige, sinong gusto mong mauna? Kasi 1 year kasi ako, after nung pag-graduate ko ng high school, nagpahinga muna ako ng 1 taon. Una, ang dami ko kasing busy. Nagko-computer ako, kabarkada ako, nag-EOC pa ako. As inom din. Na parang, may kailangan pa ba akong ayusin sa buhay ko? Parang inisip ko, ubusin ko kaya muna ito ng 1 taon. Parang minotivate yung sarili ko na magsawa sa ganong lifestyle. So, sinubukan ko siyang gawin ng gawin. Araw-araw, lagi ako nasa computer shop, umiinom ako.
kada hapon, tapos kinabukasan gano'n na naman. Nasa napunta ako sa RTU, nainisip ko na nabawasan, pero ano eh, nagagawa ko pa rin siya. Kaya di ba may time na pumapasok tayo, may excuses ako kayo ma'am. Ang sinabi ko, personal matters. Naalala niyo ba yun? Sana all. Kasi tumambay lang ako noon buong araw. Personal matter naman yun. Personal matter naman talaga yun. Ayoko na sabihin sa kanya na ma'am, tumambay ako eh. Wala ka nang pakialam doon. Scholar ka rin, ano? Ha? Scholar ka rin. Oo. Scholar ka. Di ba mga scholar tayo? Di ba scholar ka nun? Tatanda ka scholar to. May pera Kinukuha ang ka pa. pera, Oo, oo. May kinukuha ka laging pera sa scholar eh. Hindi ba yun? Sa City Hall, gano'n? Hindi ba? Ako ano babayad ng tuition ko. Kasi na-try ko rin noon. Nung college ako, na-try ko rin noon mag-PPO. Call center pa ako. Yan. Halos hindi ako nakabulog. May time na ganun, pero tinigilan ko rin siya. For the sake kasi nagre-review tayo. Tsaka ginagabi tayo sa, inuumaga tayo sa pagre-review. Tsaka ko lang natutunan sa'yo mag-review. Mag-aral, no? Ako kasi puro stock na ako. So yun, ang benefit kasi doon, tingin ko lang magpahingayin mo muna yung sarili mo. Napagod ka nung simula elementary, high school, lagi kang tinitikta na mag-aaral. Diba? Parang siguro coincidence eh. Ikaw Mike, nagkasakit ka. Si Myong, ganun din, tumigil din ng 2 taon. Ayun, si Myong naman. Dahil dyan, ikaw na daw. Ano ba tanong mo? May advantage ba or may disadvantage yung pag-stop muna bago ka mag-aral ulit ng college? Or ano ba yung, bakit ka ba nag-stop? Ano ba yung reason behind that? Nag-stop, bago ako graduate ng high school, nagsabi na ako sa nanay ko na i-stop na. Sure ako ka sa na doon? pag-aaral. Oo, talagang sure na ako doon dahil wala eh, ayoko talagang mag-aaral eh. Lagi ko ang tinatanong yun, bakit pa may school? Naalala ko ba, nakwento mo sa akin nung high school ka, nagkaroon ka ng grade na 69? No? Oo, bago. Mas mababa sa mga. Ano kasi noon, talagang sa school kasi namin talagang malupit magbigay ng grade. Patayan mo dyan. Oh, may 56 pa nga, di ba? May classmate ka 56 yung grade. Alam ko nung 7. Hindi kasi pumasok ng alam mo na, Pasok ng ano? Nang alin? Bangag ka ba nun? hindi, pagka nag-stop mo sa pag-aaral, nagkakaroon ka ng realization. Yun. Yan. Doon ko na-realize na kasi may mga nakikita ko na magagandang buhay. Yan, doon ko na-realize, kaya nung after 2 years, after ko ma-realize yun, So 2 years ka so 2 years ako nag-stop. Kasi parang ko lang patutunguhan yung buhay ko pag hindi ako nag-aaral. So, Ito pag yung- hindi ako nag-aaral, ang hirap maghanap ng trabaho eh. So, doon ko na-realize, nagsabi ako sa tita ko ang nagpaaral sa akin. Yun. Then, after ako paralin ng tita ko, yung ate ko nang sumunod sa akin. Mamaya. Okay. Nice. Naisip ko yan. Ikaw. Ayan yung gusto ko talaga sa kanilang dalawa kung bakit ko sila naging kaibigan, I think, no? Na sometimes people would misunderstood them or misjudge them na kahit nga, ayun, mukhang kasing walang mga pangarap to sa buhay nung nagkakilala kami. Pero, ayun yung parang greatest realization ko, sometimes yung people na tingin nila walang mararating, ayun yung mga may laban sa buhay, may mga wisdom actually, may mga mas matinding motivation. So yun. So nakaka-proud talaga nung nakagraduate kaming lahat. Ako naman, iba yung story kasi yung sa akin, talaga ako, excellent talaga ako in terms of academics talaga. Even before elementary. Kasi yun, graduate ako, valedictorian, ganyan. Nakapasa ako sa UP, DOST scholar ako, gano'n. But ayun nga, may turnout ng event na nagkasakit ako sa puso, yun, nag-stop ako. So, tapos hindi din naman maganda yung performance ko talaga sa UP, kaya nakikout ako doon. But, ayun nga, in terms of studies, mayroon talaga akong desire really to finish. Sabi nga nila, when they get to know me, meron talaga akong gustong patunayan. Kasi nga, nakikout ako sa school eh. So, gusto ko talagang makatapos, makagraduate. Kaya, yung advantage lang is, mas matanda ako sa kanila, dun sa mga classmates ko. So,
Tsaka yung mga experiences ko sa life ko, no? Ang daling i-relate tuloy. Pero pag nagre-recite ka sa klase, mayroon kang mga experience na marirelate na, ganun. So, ayun, I think ayun yung advantage pagka mas mature ka, pagka, than yung mga kasabay mo sa klase. Ayun, Question? iniisip akong tanong. Sige. Ayan, yan. Ito rin yung pinakamahingin ko tanong ngayon. Ayan. Diploma o discard? Ayan, diploma o diskarte? Sino unang sagot? Yung, Diploma. na-realize ko kasi yun dahil sinabi niya na, Siyempre, sa akin, pareho eh. Sige, bakit? Hindi mo pwede tanggalin yung yung diploma eh. Kasi pagka may diploma ka, nagkakaroon ka ng tawag dito. Power. Iba Advantage, no? Advantage niya ka power. Iba ang tingin sa'yo ng tao pagka may diploma ka. Then pag sinamahan mo rin ng discard, mas tama. lalong Correct. Lalo na sa society natin ngayon, sobrang mapanghusga talaga, no? Kailangan may diploma. And Okay. maraming nagsasabi na pipiliin nila yung diskarte. Kapag pinili mo yung diskarte tapos wala siyang ina-amplify na diploma, wala rin. Yeah. Para ka rin nag-times zero eh. Nag-number ka tapos times zero equals zero. Ano ka muna, kumuha ka ng something, yung diploma. Saka mo siya i-amplify ng diskarte mo. Saka mo ma-achieve yung yung gusto mo. Hindi totoo yung diskarte muna. Diploma muna. Yun. Sa akin naman, ako, fan kasi talaga ako ng education. Kitang-kita ko talaga yung mga possibilities and opportunities na pwede mong makuha pagka nakagraduate ka. Kaya nga kami ganito kaya nga kami, di ba? Bakit ba kami babalik ng school? Na-experience naman namin na tumigil na, di ba? Pwede naman na, makakahanap naman kami ng trabaho. Pero ngayon nga, dito sa Pilipinas, even nung nag-work ako sa National Bookstore, requirement na sa pagiging cashier yung college graduate. So, kung gusto mo magkaroon ng better opportunity, kailangan mo talaga magkaroon ng diploma. Pero it doesn't end there. Hindi dahil may diploma ka, parang guarantee na siya na magiging successful ka. Kailangan talaga ng discard. Kasi I have heard this sa isang radio station. Sabi niya, yung diploma, ilalagay ka lang yan to get a job. Pero yung diskarte, it will let you stay and of course thrive pa at mas ma-promote pa dun sa position. So enough lang yung diploma for regularization, ma-regularize ka lang. Pero yung kung paano ka mas ma-develop, mag-grow, kailangan talaga ng diskarte. Hindi, pag tawag dito, Diploma lang. diploma lang, pero marami namang graduate may diploma, pero wala silang Totoo, walang diskarte. Pero may makikita ka, hindi naman sila nakagraduate, pero nakita mo mga successful businessman. Kaya lang, ang disadvantage ng hindi ka nakapag-aral, at pwede kang maloko ng mga may pinag-aralan. Yep. Kaya ang akin kasi, siguro, okay lang kung high school. Kaya Diploma pa rin yan. Still diploma pa rin yan eh. Kaya nasabi ng ibang businessman na nagdi-discarte sila. Wala silang utang na loob doon sa pinag-aralan nila nung nursery, kinder at nung elementary sila. Kahit high school. Anong tawag doon sa ginawa nila? Discarte. Hindi. Kailangan nilang diploma pa rin ang tawag doon. Huwag silang hangal. Ako na, hindi lang naman din talaga sa school na natututo, di ba? Hindi naman natin pwedeng i-confine yung sarili natin just because of the school natututo tayo. Kasi ang dami din talagang learning outside the school. Actually, mas marami kang natutunan outside di ba? Yung experiences outside. Pero yun I really think na yung school talaga at diploma, importante talaga siya. So dapat, yun, lalo na sa mga manonood na mga students dito, i-pursue nyo yan. Tapos, tsaka na lang kayo mag-decide, kung ngayon ba talaga yung gusto nyo. Yung gagaya kay Romeo. Yung gagaya kay Romeo na decided na 2 years, mag-stop na. Nakagraduate. Nakagraduate. Graduate na lang. Thank you sa naman pwede combine na lahat lang. Kasi mas maraming experience outside this. Yeah. Doon mo marirealize yung Ay, yung real talaga real world. Yung real life pagka wala ka na sa school. Mga kaibigan ko, ganyan lang yan. Pero ang lalalim niyan, may wisdom yan.